Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Dulce, ang bunsong kapatid ni Ate Pining. Salamat po sa lahat ng mga nakikiramay sa aming pamilya, sa pagyaon ng aming kaanak na si Kuya Rene. Nais ko pong samantalahin itong pagkakataon na ito para magbigay ng kaunting pananalita dahil nang mabasa ko po sa post ni JR, yung kanyang post ng mga huling araw na magkasama sila sa ospital, at sinabi niya na sigurado siya 100% na nakatanggap ang kanyang ama, nagsumunod sa kanyang panalangin, natanggapin si Kristo bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon. Ay isang malaking kagalakan para sa isang Kristiyano na makarinig ka at makaalam ka ng mga ganong balita. At ang palagi niyang sinasabi sa pangangaral na libu-libong anghel sa langit ang nagkakatuwaan sa pag nangyayari ang mga ganito. Now, isang kaluluwa ang tumanggap sa Panginoong Hesus, sobrang celebration ang nagaganap sa langit. Kaya para kay JR na isang anak, isang malaking karangalan din na mapaglingkuran niya ang kanyang magulang sa ganong kaparaanan. It's a very special moment. Actually, natutuwa ako. Hindi po kami close ni Kuya Rene pero tayong mga Kristiyano, ang feeling natin sa mga ganitong pagkakataon ay may isang nagbalik loob. Ito ay win-win para sa kaharian ng Diyos at para sa taong namayapa na tumanggap sa Panginoon. Ang gusto ko pong i-share dito sa gabing ito sa mga hindi po nakakaalam at sa mga ngayon lang po makakarinig ng mga ganitong magsasalita, gusto kong i-share yung grace at the 11th hour. Kasi sa kabila ng alam kong huling gabi ng paglalamay ng gabi, maraming mga puso na ngayon ay nagluluksa. Mahirap mawala ng magulang. Hindi ko alam kung paano sila sa kanilang pamilya, kung paano yung kanilang relationship sa kanilang pamilya. Pero isa lang bagay ang alam natin, mahirap ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung ito ay yung magulang, pinakamalapit na mga minamahal mo sa buhay. Pero, ang isang naging malaking kagalakan ay ang sinasabi ng salita ng Diyos na sa Matthew chapter 20 verse 1 to 16, he speaks about workers who were invited into a vineyard. Ang hirap mag-Tagalog English. At the different times of the day. Babasahin ko sa inyo yung verse. So Matthew chapter 20 verse 1 to 16. For the kingdom of heaven is like a master of a house who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. After agreeing with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard, and going out about the third hour, he saw others standing idle in the marketplace. And to them he said, You go into the vineyard too, and whatever is right, I will give you. So they went. Going out again about the 6th hour and the 9th hour, he went out and found others standing, and he said to them, Why do you stand here idle all day? They said to him, Because no one has hired us. He said to them, You go into the vineyard too. And when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, Call the laborers and pay them their wages, beginning with the last up to the first. And when those hired about the 11th hour came, each of them received a denarius. Now, when those hired first came, they thought they would receive more, but each of them also received a denarius. And on receiving it, they grumbled at the master of the house, saying, This last worked only 1 hour, and you have made them equal to us, who have borne the burden of the day and the scorching heat. But he replied to one of them, My friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what belongs to you and go. I choose to give to this last worker as I give to you. And am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity? So the last will be first, and the first will be last. Siguro kung kayo yung nasa katayuan ng mga workers, hindi nga naman fair. Kasi nung nagtrabaho ng buong araw, kapareho lang yung bayad nung nagtrabaho ng 1 hour lang. Pero iba kasi yung pamantayan ng Panginoon. Hindi siya literal. It's not a literal physical work. Ang tinutukoy dito ng Panginoon, yung spiritual, yung pagtanggap natin kay Kristo bilang tagapagligtas, na
sinasabi ng Biblia, John 3:16 at iba pang mga bahagi ng Good News Gospel, ay pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa sarili mo bilang tagapagligtas mo, automatic yan. Magiging anak ka ng Diyos, tatawagin kanyang kaibigan, yung mga kasalanan mo, malilinis ka doon, at magkakaroon ka ng mana sa kanyang kaharian. Makikita mo si Lord in short. So, yung isa sa mga magnanakaw na kasamang napako ng Panginoong Jesus, hindi ba? Oras ng kamatayan niya, tinanggap niya ang Panginoon. So, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din sa oras na ito, makakasama kita sa paraiso. So, kung parallel natin sa kwento ni JR doon sa kanyang experience ng ipag-pray niya yung kanyang tatay at tumanggap sa Panginoon, is the same manner noong isang kasama ni Jesus na napako sa krus. At the very last moment of their lives, tumanggap sila sa Panginoon. Automatic ang pagpunta sa langit. Isipin natin minsan parang it's not fair, no? Pero God calls people at different times. And that is how open life is, no? Dun sa may dumarating ng naunang kumilala sa Panginoon at mayroon namang middle of their lives. Iba naman ay marami nang nangyari sa kanila bago nila natagpuan ang pagtugon sa Panginoon. Yung iba naman, katulad ni Kuya Rene na sa huling hibla ng kanyang sandali. Kaya at the 11th hour, grace at the 11th hour. At hindi pa yung it's not too late. Too late is not too late. Because God's grace is not measured by time. Maliwanag yun, klaro ang mensahe ng Panginoon. God's kingdom is not based on how long someone has served Him, but on His grace. Ang parang unfair, no? Ang tagal mo pa, pwede naman pala na magpakasarap ka muna na gumawa ng kung ano-ano. Kasi at the end of the day, yung grace pa rin ni Lord ang mananalo. But then, we don't know. We do not risk salvation. We do not play with sin. Because our life could end anytime, at any moment. Ang pinag-uusapan natin dito is yung too late is not too late kapag tumanggap tayo sa Panginoon. So, even when someone who turns to Jesus near the end of life is still received with mercy. The heart of God is not stingy, it is generous. The hope of the gospel reminds us of another moment in Scripture of someone who turned to Jesus at the very end. Yung binabanggit ko sa inyo kanina na kasama ni Jesus na napako sa krus. Jesus responded with these powerful words, "Today you will be with me in paradise." Even in the final moments, that grace was available. The comfort for today, the message of this parable is deeply comforting. Napakaganda ng message nitong kwento na to ng Panginoon, ng parable na to. No? The Lord of the vineyard does not close His door early. Naghanap siya, hinanap niya yung lahat ng pwede niyang mahanap at inalok niya na magtrabaho sa kanya. His grace reaches even the 11th hour. Kaya nga, sa pamilya ni Kuya Rene, kay Ate Pining, sa kanyang mga anak, kay Michi, kay Boyet, kay Joy, JR, at sa kanyang mga apo at mga manugang, habang at this very hour while we grieve, we also remember the goodness of God. It's a God who welcomes people at the very end with open arms and with a promise to be with Him in paradise. And that is the hope of the gospel. Ito yung pag-asa. Tinan nyo naman yung mga nangyayari na sa mundo ngayon. Hindi na natin alam. No? Madaming even dito sa Australia, may mga tao na nag-worry masyado dahil sa pagtaas ng petrol o ng gas. Kaka-refill ko lang kanina ng fuel tank. And sabi ko kay Caleb, I'm not worried kahit na anong mangyayari. Kung mangyayari yan talaga. Kung mauubos ang petrol, edi maglakad tayo. At yun ang hope ng gospel. The message of this parable is not how late. Okay? It's not how early we are. But it's about the grace of God. It's about the grace of God, the generosity of God. So,
I know that tonight is the last night na pananatili ng katawang lupa ng yumao na si Kuya Rene. Subalit meron tayong pag-asa, merong pag-asa sa kanyang piling. Sa mga kamag-anak niya, kakilala niya, mga kaibigan niya na pwedeng makarinig ng mensaheng ito, gusto ko pong malaman ninyong lahat na ang Panginoong Hesus ang tugon sa lahat ng ating mga kinalalagyan o mga katanungan o mga pinagdaraanan ngayon. Kung meron man sa inyo nangangailangan meron kayong nararamdaman sa puso ninyo na parang may kulang. Kung sobra na yung paghihirap natin o sobra naman tayong malbaginhawa pero may kulang pa rin, ang Panginoon ang katugunan. Inaanyayahan ko po ang lahat sa inyo na lumapit kayo sa Panginoon. Kung hindi nyo alam kung paano, tanungin nyo po si JR, lumapit kayo sa Kanya. It's not a matter of pride. It's not who you are going to. It's Christ who you are coming to. So hindi wag nating isipin na i-set aside na natin yung mga personal nating mga nararamdaman o naranasan, experience sa mga tao. But let's focus on what matters. Yung buhay natin. Sabihin na natin na hindi tayo nahirapan sa earth. Yung mga maayos ang buhay. Hindi tayo nahirapan dito sa lupa. But what about pag namatay na tayo? Which is everlasting. Paano kung sinisip nyo, baka hindi naman totoo yan. Pero paano kung totoo? Diba? Saan kayo susugal? Susugal ba kayo dun sa talo o susugal kayo sa sigurado? Ang grace ni Lord, ito yung hindi to sugal kasi itong grace ni Lord, pag tinanggap mo to, sure na sure ball, panalo ka. Habang meron pa tayong natitirang mga sandali, yung clock, yung orasan ng ating mga buhay, it's time para mag-isip ng ano ba yung pwede nating magawa. Parang tayo, pwede ko i-compare ito dun sa sunset, di ba? Morning, masarap lagi. Maganda, masarap gumising, masarap magkape. Matanghali ka na, medyo yung journey mo parang mainit, lalo pag mainit, nakakapagod. No? Hindi mo na marami ka nang gustong, marami ka nang pinag-iisipan. At pag tumatanda na tayo, katulad ngayon, marami na tayong nararamdaman. Iisip natin na, what's ahead? Meron pa ba tayong inaasahan na mangyayaring maganda sa mga buhay natin? I'm telling you right now, yes, there is. Kapag ibinigay mo yung buhay mo sa Panginoong Hesus, talagang sobrang blessing. Sobra. And just to be with Him is enough. At yun ang pangako ng Panginoon. Kaya niya ipinadala ang Panginoong Hesus sa lupa para tayo tubusin kasi sobrang laki ng langit. Ito pa yung lagi kong tagline. Masyadong malaki yung langit. Wala tayong pwedeng madala kahit gaano kakayaman. Kahit yung mga mali-maletang pera na pinamizaldi ko. Kahit yung maleta o tangkay ng maleta na yan, hindi nila madadala sa langit. But what we can, yung mga kasama natin sa buhay, yung mga tao sa buhay natin, yung mga may hininga. If you're a Christian, gawin natin yung nararapat para yung mga mahal natin sa buhay at yung mga taong may kaugnayan sa atin, madala natin sa Panginoon. If you're not, kung hindi mo pa kilala ang Panginoong Hesus, ito na yung panahon para lumapit ka sa Kanya. I can lead a prayer for you right now. Sumunod kayo kung gusto nyo talaga ng buhay na sigurado. Pagkatapos ng buhay natin sa lupa, buhay na sigurado doon sa langit. Ayaw nating gawing nakakatakot yung pagiging Kristiyano. Hindi ko gustong takutin kayo sa impyerno. But then, kung nasa ng Panginoong Hesus, doon ang pinakamagandang choice. Manalangin po tayo at kung gusto ninyo, ay sumunod po kayo sa akin. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Salamat sa buhay mo na ibinigay mo sa amin para kami ay tubusin, para kami ay mahalin. Nais kong anyayahan ka, tinatanggap kita sa aking puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Magmula ngayon at hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay ko, maghari ka po sa akin. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen.
libo-libong anghel sa langit. Libo-libong anghel sa langit ang nagdiriwang. Kung ikaw ay sumunod sa panalangin yan. At magmula ngayon, kumapit ka lang sa Panginoon. At magkikita-kita tayo kung saan ang hinanda ng Lord para sa atin. Maraming salamat po at muli salamat sa inyong pakikiramay, salamat sa inyong panonood at naway magkita-kita tayo ng personal sa mga darating na panahon at basa kayo na ipagdadasal ko kayo gabi-gabi o araw-araw o whatever, whenever. Maraming salamat po sa inyong lahat, pagpalain kayo ng Diyos hanggang sa muli po.